Patay, patay! Gi! Patay, patay! Patay kung patay, Casimero nagasik ng takot sa Kyrgyzstan para sa bakbakan nila ni Luis Neri. Hindi na mapigilan ang tensyon matapos mag-post ang dating 3 Division World Champion na si John Nariel Cuadro Alas Casimero na isang creepy at nakakapangilabot na video sa kanyang social media accounts. Sa nasabing video, makikita na seryoso at tila demonyong tingin ni Casimero habang ang caption ay malinaw at direkta na nangangahulugan na patay kung patay, Kyrgyzstan, April 18, see you, Luis Neri. Ang pahayag na ito ay mabilis sa kumalat sa boxing community at ayon sa mga analyst, ito na ang pinaka-agresibong bersyon ni Casimero na nakita ng publiko sa loob ng mahabang panahon matapos ang kanyang naging pagkatalo kay Kameda o kay Kyunosuke Kameda noong Oktubre. Tila nagiba ang aura ng Pinoy fighter. Ang Kyrgyzstan bout na ito ay hindi lamang basta laban, ito ay do or die para sa kanyang pangarap na makuha ang atensyon ni Naoya the Monster Inoue. Pero bakit nga ba mas delikado at nakakatakot si Casimero ngayon? Ang vintage Casimero ay nagbabalik sa isang malaking banta para kay Luis Neri. Bakit nga ba mas lalong nananabik ang mga boxing fans na isang Casimero na walang takot mamatay sa loob ng ring ay ang pinakadelikadong kalaban? Sa laban na ito sa Gazprom Sports Complex, bitbit ni Casimero ang gutom na matagal na niyang kinikimkim. Pero bakit nga ba dapat kabahan itong si Neri? Una, mental warfare. Ang kanyang patay kung patay mentality ay senyales na handa siyang makipagpalitan ng muka para lang makuha ang knockout. Pangalawa, the last dance factor. Sa edad na 37 anyos, alam ni Casimero na ito na ang kanyang huling malaking pagkakataon. Kapag isang mandirigma ay wala ng balak umatras, nagiging suicidal ang kanyang opensa. Isang bagay na hindi pa nararanasan ni Neri mula sa isang gaya ni Cuadro Alas. Pangatlo, Kyrgyzstan battlefield. Ang pagpili sa neutral na lugar na ito ay nagpapakita na handa si Casimero na lumaban kahit saan man. Walang home court advantage. Puro kamaw lang ang mananaig. Samantala, ngayong araw ng Linggo, March 15, muling magliliyab ang bandila ng Pilipinas sa Yokohama, Bontai, Japan. Ang ating pambato at boxing legend na si Nonito the Filipino Flash Donaire Jr. ay sasabak sa isang krusyal na WBA o World Boxing Association Bantamweight World Title Eliminator. Laban niya sa Japanese rising star na si Rico Masuda. Alam naman natin mga kakwento na itong si Masuda ang napagulong kay Jonas One Punch Sultan. Pero bakit nga ba natin kailangan na manood? Una, kasaysayan sa edad na 43 anyos. Sa kabila ng kanyang edad, pinatunayan ni Donaire sa weigh-in na age is just a number. Kung mananalo siya ngayon, siya magiging mandatory challenger para sa titlong hawak ni Sia Tsutsumi. Pangalawa, para sa karangalan. Si Donaire ay lumalaban hindi para sa pera, kundi para patunayan ang galing ng Pinoy sa buong mundo. Sa kabila ng pagiging underdog, ang kanyang left hook ay mananatili na isa sa pinakamapanganib sa mundo ng boxing. Pero ang tanong, sino kaya sa kanilang dalawa ang mananaig? Mga kakwento, huwag nating iwanan ang ating alamat. Ipakita natin ang lakas ng suportang Pinoy. Isigaw natin ang pagmamahal para sa The Filipino Flash. Kaya i-comment na sa baba ang good luck nito. Alam namin na kayang-kaya mo ito. Gi!